Isa na namang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa aking mga taga-subaybay dito sa ating channel. So ngayon is may ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng battery, okay? Sa isang ating tools na ginagamit sa ating pagre-repair, no? Maiksi lang ang video na to pero nais ko lang i-share ito kung paano i-repair din makapagbigay sa inyo ng konting impormasyon na maaaring makatulong sa pagre-repair kung sakaling ma-encounter nito yung ganitong tools, no? So dahil maiksi lamang ang video, no, karamihan kasi ng video is pinapaiksi ko lang, is naglagay na naman tayo ng mga caption, no, mga information regarding sa ating gagawin ngayong araw, especially sa battery na to, no, sa ganitong type ng battery. So mayroon kasi mga safety ating ginagawa pag mag-install tayo ng ganitong battery or gagamit tayo ng ganitong battery. Okay, so begin na tayo. So, nakita nyo, ayan, binaklas ko na para mas mabilis yung ating tools. Actually, ito ay personal kong tools, no? Nasira na kasi medyo, pag natagalan kasi hindi magamit ang ganitong tools na may mga rechargeable, na may mga lithium battery is, kung matagal mo hindi na-charge is nagde-depreciate yung battery. Okay? Or nasisira siya. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano magpalit niyan. So, napakasimple lang naman kasi ito eh. May motor din, may control lang. At saka battery, so para tumakbo. Anyway, yung motor pala natin is reverse and forward, okay? Kasi screw nga siya, no, pang tanggal at pang kabit ng mga screw. Okay? So ito, meron tayong replacement, okay? 18650 type po itong ganitong battery, no? Dalawang klase yan kasi pag bibili mo yan, nakaload yan sa mga equipment is naka-spot weld, okay? Kasi meron itong 18650, meron akong nakitang article na na may safety siya na karamihan 18650 is factory installed, no, sa mga built-in. Kumbaga kinakabit sa mga factory made, hindi siya nabibili ng mga loose or lang. Pero for some reason may nakuha tayo sa Lazada, no? Alam mo naman ang Lazada. So nakakuha tayo niyan. So ito kasing lithium battery, pag nag-work kayo niyan is medyo delikado, no? Baka ma-short circuit yung positive, no? Katulad yung nilagay ko sa caption, no? Kasi sa may positive dyan, okay? Pwede mong ma-short yung negative, yung body kasi yung negative, okay? So kaya dapat mag-ingat tayo pag magka-cut or mag-work sa parte ng positive side, no? Okay? So purposely, yung bagong battery, papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko, bakit maso-short ko ay positive naman yung side na yun. Okay? Binalatan ko yung battery. Okay? Doon sa may positive side para makita nyo yung sinasabi ko o maintindihan nyo. Okay? So, maya-maya lamang ay makikita nyo. Okay? So, dahil wala akong spot weld para sa mga ganitong battery, no? Unfortunately, wala tayong available, is i-welding, i-solder na lang natin. Okay? So, yung tinatawag natin is a soldered type. Kasi wala naman to eh. Wala tayong spot weld. Okay? Kaya nga technician tayo. So, kailangan natin gumawa ng paraan as long as ito ay safety. Okay? Huwag natin kalilimutan, dapat laging safety. Okay? Especially yan ay ginagamit natin sa ating pang-araw-araw. Okay? Ang mga lithium kasi is pwedeng mag-ignite, no? Kaya mapapansin nyo sa mga nagpabiyahe ng eroplano is pinagbabawal o tinatanong yan kung may dala kayong mga battery. So ayan, nakita nyo, may balat yung positive side, no? So ngayon hinang natin itong negative. Okay? Lalagyan natin spot weld. Lihahin nyo muna, no, para kumapit yung ating tingga o yung ating lid. Okay? Para magandang kapit. Okay? Oops, nalaglag pa. Okay? Medyo madulas kasi. Okay? So, yung mga ganyang battery, kapag binili nyo yan, is meron tinatawag na factory charge. Okay? So, meron na siyang laman. Okay? Hindi man siya eksakto sa bultaheng na nakasulat or 3.7 yan, is at least malapit. Huwag lang discharge. Okay? Huwag lang 0. Okay?
So, hinang muna natin yung negative. Okay? So, medyo maiksi lang yung wire nito. Yung manufacturer kasi nito, saktuhan lang yung gawa. At saka, di ba, nakita nyo kanina na is naka-spot weld na siya, no? Kaya medyo mahaba pa, may allowance, may slack pa yung ating ano. Okay? So, ayan. So, medyo mahirap ihinang, no? Kasi, saktuhan lang. Okay? Pero nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo habaan. So, sa kaso ko, hindi ko ninabaan. So, tinamadi ka nga. Okay. So, medyo mahirap, no, kapag walang naghahawak ng camera or walang ano, pag maghinang ka, walang katul, mag-isa ka lang, is mahirap talagang gumawa. Okay? Lalong-lalo na kung pinipilit mong pumasok ka sa range ng camera natin, no, sa lens. Kasi minsan mahirap ipakita. So, yan. Mumuna natin yung motor para mahinang natin ang gusto. Gamitan natin ng tweezer kasi medyo mainit. Okay? So, yung ganitong battery, okay, isang tip ko lang, kapag ka nagpapalit kayo, is, kailangan nyo munang i-charge din at least mga 1 hour. Okay? Para mag-gain yung talagang power niya. Meron kasi tinatawag na, itong battery na ito is 1,500 mAh. Ang lakas niya, okay? So, itong model na to, yung 186V na to, 650 is pinapalitan na to sa karamihan sa ibang mga bansa. Tinatanggal na tong model na to. Parang 217 ata yung series, yung pinalit. Mas mataas ang konti ang mga ampere hour niya, no? Tsaka yung capacity. Same capacity, sorry. Same voltage capacity. But baka sa safety reason, kaya sila nagpalit, okay? So, ito nga pala rin na to is USB powered, no? So, ayan. Para ma-charge. So, meron tayong charger indicator dyan. So, ito kasi nag-green na yan kapag kapuno na. So, dahil ngayon wala pang ganun charge, sukatin muna natin kung meron tayong voltage. Makikita nyo naman yan, tataas yung reading, okay? So, ibig sabihin, nag-charge na siya, okay? Karamihan ganitong tools, kapag nasira ang battery, may chance na tumigil na. Okay? So, magtataka kayo, ano kaya kung tanggalin ko yung battery din, ikabit ko na lang yung charger para direkta na. Hindi po yung gagana. Okay? Hindi gana kasi may isuswitch pa yon. Unless, i-direkta nyo na yung charger, putulin nyo na, tanggalin nyo na yung charging circuit, i-direkta nyo na ikabit sa motor. Okay? So, yung iba, napapagkamalang sira din yung charging IC. Kasi bakit wala daw nasusukat, nakalagay yung naka ano na yung charger, walang nasusukat. Hindi po yun ang basehan doon, no? Kasi yung mga ganito kasi may mga lie-on is kailangan bago mag-activate yung charging IC is dapat malagyan sila ng battery na may charge at least 3.5 para ma-activate yun, then doon lang mag-switch yung charging ano niya. Okay? IC. So, parang sa laptop din yan eh. Mapapansin mo, ba't walang ano yung laptop? Wala kang masukat na voltahe dun sa battery ng laptop. Iisipin mo sira yung laptop, hindi. Palitan mo lang ng battery yon na bago. Mag-charge na uli yun, yung kadalasan. Okay? Kasi kailangan nilang i-on yung, kumbaga parang pinaka-reset and on ng ating charging IC, ano? Okay? So, balik muna tayo dito sa ating ginagawa. Lagyan natin muna ng screw para matesting natin kasi para pag tinesting natin yung maaaring kumalas yung mga motor, kumawala ika nga. So, ayan, pasensya na sa itsura nitong tools na to, medyo gamit na gamit ito nung kaya lang medyo natagal ako hindi gumamit kasi medyo lumabas muna tayo dahil mahina repair. Namasyal muna tayo sa ibang lugar. Okay? Para maghanap buhay. So, kaya na siya, ay nakalimutan kong ibili na i-charge yan. Okay? At least i-charge mo yan every 3 days. Okay? Yung iba hinayaan naka-charge na lang yan. Pero ayoko naman ng kasi to save some energy and magde-depreciate kasi ang battery kapag naka-full charge sa hindi ginagamit. Makikita yung lolobo. Minsan
ano siya, magtutubig. Then yung cost niya, ilalabas yung yung pinaka fluid niya, no? Okay. So, i-live natin yung camera, no? Pasensya na lang kasi nagbo-voice over kasi ako kasi sobrang ingay talaga, no? But para dito sa purpose ng ating video is gusto kong marinig nyo yung tunog niya kapag running na yung ating ginagawa, itong tools, no? So, pasensya na sa ingay, no? Malapit kasi tayo sa farm, no? Dito sa ating lugar, maraming alagang hayop, saka medyo maingay, no? So, kaya bino-voice over ko siya. Okay? Pero exempted muna ngayon yung exempt natin magla-live tayo ng camera. Okay? Para marinig nyo. So, yung mga ganito, no, inuulit ko, kapag nag-install kayo ng itong bagong battery, is kailangan natin i-charge, no? So, medyo mahina pa yung power niya, no? So, ayan, nakikita nyo, may chamber ito. Maganda itong tools na to kasi hindi ko na kailangan problema kung nasa yung bits, nandiyan lang sa loob yan. Okay? So, mapapansin yung ating LED indicator, isa lang yung ilaw. So, pag kasi full charge yan, yung tatlong ilaw na yun is naka-green. Okay? So, dahil nga bago, is hindi pa ganong puno yung ating kumbaga yung batteries, kailangan natin i-recharge. Okay? Mapapansin medyo mahina pa yung ikot. Tapos medyo yung mga switch natin na stack up, matagal na kasi hindi nagamit eh. So ayan, umiikot na pero mahina pa, kailangan pa natin siyang i-charge. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood, no? Naway may napulot kayong konting kaalaman o knowledge dito sa ating munting talakayan. Sa mga kasama kong technician, keep on fixing. And sa mga aspiring new technician, yung mga bagong technician, nagsisimula pa lang sa industriya, kaya patuloy lang po kayo sa inyong pagpupursigi sa pag-aaral ng electronics kasi ang pagre-repair ay hindi po biro, no? Kinakailangan natin ito ng pasensya, okay? Mahabang pasensya, okay? Tiyaga lang po at makakarating din kayo sa inyong ninanais na marating bilang isang technician, okay? Ito yung ating trabaho na to is napakahalaga nito, no? So, lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang mga medyo mahirap buhay, ika nga, no? So, kaya instead na bumili ng bago is ipapaayos na lang, ika nga, okay? Which is nagbibigay din sa atin ng hanap buhay at nakakatulong din tayo sa kanila, no? So, napakaganda at saya nitong ating trabaho na medyo mahirap. Okay? Kapag naayos natin is masaya tayo. Okay? So, masaya ang ating customer, masaya tayo. So, win-win solution. Okay? So, keep on studying. Okay? Lalong-lalo na ngayon, marami ng mga materials na pwedeng magamit. Unlike before, nung araw is napakahirap para sa aming mga technician na kumuha ng mga impormasyon. Okay? Ngayon is one click away na may mobile kayo, is madali na, madali nyo nang malalaman ang nais nyo malaman o kaya kung kailangan nyo ng tulong is madali kayo makaka-access o makakahingi ng tulong sa lalong-lalo sa ating mga kasamaan dyan ng mga technician. Maraming gustong-gusto mag-share ng mga knowledge at tumulong lalo-lalo na sa mga baguhan, no? Okay? So pinupuri ko yung mga kasamaan kong yun. Okay, well done sa inyong lahat at kailangan natin mag-share, okay? Ng knowledge para may magpatuloy sa ating profesyon sa pagdating ng araw kasi paano na tayo, okay? Ngayon tayo nagre-repair, darating ng panahon na tayo naman ang magpapa-repair. Kapag hindi na natin kaya, like humina na ating mata, okay? Medyo nakakaedad na, so kailangan natin may magpatuloy ng ating profesyon, okay? At nang magpatuloy itong ating industriya, ika nga, okay? So, hanggang dito na lamang at medyo napahaba ang aking closing speech, ika nga, okay? God bless sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa pagtutok dito sa aking channel at sa inyong suporta.